May asawa na, pwede ho bang makipag-chismisan ako sandali sa inyo? Sino po ang may asawa na sa inyo? Kayo ho bilang may asawang babae, kayo ho ba talagang sakop ng asawa nyo buong buo? Buo ba? Buo. Baka meron sa inyo, pag gusto niyang umalis, aalis siya, di man siya nagpapaalam kay mister. Baka gusto niyang ibenta yung kanyang TV, di man niya sinabi kay mister, binenta niya na. Hindi po ganon ang sinasabi sa Biblia. Ang babae ang wika'y mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop. Hindi ko ipinahihintulot sa 12 na ang babae ay magturo ni magkaroon ng kapangyarihan sa lalaki o ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Gaya ng sinasabi ng kasulatan. Sapagkat si Adam ay siyang unang nilalang saka si Eva. At si Adam ay hindi nadaya, kundi ang babae ng nadaya ay nahulog sa pagsalangsang. Kaya, ang pakahulugan ni San Pablo, kung bakit yung babae inilagay under the authority of the man, kasi nga ang babae napagdadadayain, madaling dayain ng babae. Alam niyo yung babae, konting himas lang ng likod, naniniwala na yan sa lalaki. Di ba, no? Konting mga sweet nothings lang, nagpapatawad na yung babae. Di galit sila, no? Kinarin yun ni Mister. Ito naman niya, huwag kang maniwala sa balita. Ikaw lang ang babae sa buhay ko. Hirap naman kasi sa kahahalikan. Talaga? Tulog na ang bandila ng bataan. Ganon. Ang babae madaling matukso. Mahina ang kalooban. Kuminsan mahina pati pangangatawan as compared to a man. Kung meron ng babaeng mas malakas sa lalaki, mga exceptional na yon. Sabi nga ng Kastila, no hay regla sin exception. Pero generally, ang babae mas mahina sa lalaki at maging sa tukso, kaya siya ang inatake ni Satanas. Alam ni Satanas na medyo mahina-hina itong babae. Kaya ang sabi ng Diyos sa babae, huwag kang madala ng mga tukso. Huwag kang madaling mahibuan ng kasamaan, kailalim ka sa iyong asawa. Hindi ko ipinahintulot na ang babae magturo o magkaroon ng pamumuno sa lalaki. Sapagkat si Adan ang siyang unang nilalang saka si Eva, si Adan ay hindi nadaya, kundi si Eva nang nadaya ay nahulog sa pagsalangsang. Kaya po, sa interpretasyon biblika, dapat po ang babae pasakop sa lalaki. Anong uri ng pagpapasakop? Pakinggan nyo sa Efeso Kapitulo 5, versikulo 24. Datapot kung paanong ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, ay gayon din naman ang mga babae ay pasakop sa kani-kaniyang asawa sa lahat ng mga bagay. Meron hong comparative statement dito si San Pablo. Kung papaano ang wikang ang iglesia ay nasasakop ni Kristo, gayon din ang babae pasakop sa kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Therefore, we can safely conclude, yung tunay na iglesia, sakop ni Kristo yun sa lahat ng bagay. Sakop ka ni Kristo sa pagkain, sakop ka niya sa pananamit, sakop ka niya sa pag-aasawa, sakop ka niya sa pakikitungo sa kapwa, sa paghahanap buhay, sa pagpapalaki sa anak, miski sa pag-aayos ng buhok, may bata si Kristo. Lahat ng gagawin mo habang buhay ka, may pananakop si Kristo. Kaya tinatawag si Kristo na dakilang mananakop. You must be in total subjection to the will of Christ before you can become a Christian. Kapatid, ang babae dapat pasakop sa lalaki. Sabi ng talata, kung paano ang iglesia ay nasasakop ni Kristo sa lahat ng bagay, gayon din naman nararapat na ang babae pasakop sa kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. May asawa na kayo. Ang asawa nyo, Kristiyano talaga. Hindi natin pinag-uusapan yung asawang lasenggo. Pag napasakop ka ron, paiinumin ka rin ng alak, dalawa na kayo. Ang tinutukoy na lalaking pagpapasakupan mo, yung lalaking sumusunod kay Kristo. Pasasakop ka ron sa lahat ng bagay. Kaya may asawa na kayo, nakahanda ba kayo pasakop sa lahat ng bagay? Pwede mo sabihin, brother, pati isusuot ko, siya rin ang masusunod. Natural. Lahat ng bagay
Pag sinabi mo ng asawa mo, ayoko na nagmiminisket ka, yung hita na yan, huwag mong papakita yan sa iba. Sunod. Bakit? Eh, ako man ang asawa mo, ba't naman ako papayag na kaminiskay ka? Yung hita mo na ipinangako mo para sa akin eh, kani-kanina mo pinakikita ang iba. Oh. Pinag-i-interesan tuloy ang katawan mo. Yun, papagawa ka ng damit eh. Close neck, nagbutas naman dito. O, paano yun? Sinusundan ka tuloy ng mga palayboy. Oh. Hindi ba? O ano nangyayari tuloy? Maraming rape, maraming mga cases of violence and sexual abuse. Bakit? Doon sa pagdadamit na hindi sakop ng bata. Kaya, alam nyo, hindi masamang pasakop eh. Pag ang lalaki namumuno ay si Kristo, maka-Kristo, maka-Diyos, pasakop ka sa lahat ng bagay ang wika ni Kristo. Pati pananamit mo, pati pagkain, pati pakikipag-usap mo. Dapat pasakop ka eh. Meron kasing aral si Kristo na pag babae ka, may asawa ka na, refrain from having relationship with other men. Oh? Ay baka mamaya may asawa ka na, nakikipagkalabitan ka pa sa dalaga o sa binata. Matutukso ka niyan. Eh kung sabi ng asawa mo, ayoko nga na nakikipagkwentuhan ka doon sa kapitbahay natin binata. Sabi mo, higpit-higpit mo naman. That's for your own sake. Hindi ka mapapamak, hindi ka matutuksong kumaliwa. Maraming babae dyan, kaliweti. Pero kanan kung sumulat. Hindi ba? Pero kaliweti. Bakit to? Eh kasi sumusugod pa sa ibang lalaki, nakikipagrelasyon pa eh. Masama yun. Kaya, batas ko sa babae. Kaya kung ako, babae, kung ako, kayo. Kung ako kayo, bago ko mag-asawa, mag-iisip muna ako ng makapitumpung-pito. Bakit? Biro mo, pag nag-asawa ka, may obligasyon ka palang pasakop. Pwede hindi ka na po pwedeng ikaw eh, kahit ano gusto mong gawin, gawin mo. Samantalang pag dalaga kayo, bumili ka ng pabango kahit ano ang amoy mo. Wala silang pakialam eh. Pag may asawa ka na, ang baho naman yung pabango mo. Huwag mong palitan mo nga yan. Eh, hindi ka mabango sa ilong ko. Ayoko yan. O, biro mo, pag-aawayan nyo pa yun, pag di mo pinalitan yun eh. O, may lalabang ka pa ngayon. Nung dalaga ka, yung sarili mo lang, baka yung nanay mo pa pinaglalaba mo nung underwear mo eh. Kaya pag mag-aasawa ka, isipin mo muna. Hindi mo, magkakaamo ka. Ha? Siya magdidirihi sa buhay mo. Eh kung ayaw mo ng gano'n, huwag ka mag-asawa. Pero kung nag-asawa ka, pasakop ka sa batas ni Kristo. Na ang babae, pasakop sa kanyang asawa sa lahat ng mga bagay. Batas po yan ni Kristo. Ngayon, po pwede bang hindi ka pasakop at ikaw ang sumakop sa iyong asawa? Pwede bang baligtarin mo yon? Pakinggan nyo sa 11:3 ng unang Korinto, mga kapatid. Datapot ibig ko na inyong maalaman. Dapat malaman nyo to. Kristiyano ba kayo? Kung Kristiyano kayo, dapat malaman nyo to. Ewan ko lang doon sa ibang nagsasabi sila Kristiyano, hindi nila alam ito. Ano ito? Ibig ko, wika ni Pablo, na inyong maalaman na ang Pangulo ng bawat lalaki ay si Kristo. Sino ang Pangulo ng lalaki? Si Kristo. Tuloy. At ang Pangulo ng babae ay ang lalaki. Sino ang Pangulo ng lalaki? Ng babae? Ang lalaki. Tapos? At ang Pangulo ni Kristo ay ang Diyos. Sino ang Pangulo ni Kristo? Ang Diyos. Kaya kung meron niyang bahagdan eh. Yung Diyos, which is the Father. Ano? Yung Kristo, which is the Son. Tapos, yung lalaki. Tapos, yung babae. Ayan ho. Pwede bang baliktarin natin na si Kristo malagay doon sa ibabaw? Kaya go kayo ron? Sabi ni Kristo, sa 14:28 ng Juan, basahin natin, kung papayag ang Ama o papayag si Kristo na siyang mapalagay sa taas ng Ama. Ng Juan, basahin natin, kung papayag ang Ama o papayag si Kristo na siyang mapalagay sa taas ng Ama. Basa. Narinig ninyo kung paanong sinabi ko sa inyo, papanaw ako at paririto ako sa inyo. Kung ako'y inyong iniibig, kayo'y mga gagalak dahil sa ako'y pasa sa Ama, sapagkat ang Ama ay lalong dakila kaysa akin. Sino ho ang lalong dakila? Ama. Hindi po pwedeng baligtarin ito, no? Kayag ho kayo ron? Hindi ito pwedeng baligtarin, ano? Ito pwedeng baligtarin? Hindi eh. Yun ho ang katalagahan ng Diyos eh. Number 1 ang authority ang Diyos.
sa isang sambahayan. Ikalawang authority si Kristo. Tapos ikatlong authority ang lalaki, sakalang sumusunod ang babae. Yan mo ang sinasabi ng katalagahan ng Diyos sa Biblia. Otherwise, kung hindi kayo naniniwala riyan, hindi kayo naniniwala sa Biblia. Ngayon, yung mga nagsasabing sila'y Kristiyano, humahawak ng Biblia, hindi nyo naman sinusunod yan, mabuti malibag nyo yung Biblia nyo sa akin, ako na lang ang gagamit. Kasi ginagamit nyo, hindi nyo naman tinatanggap na buo eh. Kaya ito po ay talaga ng Diyos ito. Father is the head of Christ, Christ is the head of the man, and the man is the head of the woman. Yan ho ang pagkakatalaga ng batas ng Diyos. Kaya bawal ho sa samahang totoo, sa samahang tunay na sa Diyos, yung under Bisaya. Sino ho sa inyo rito ang under Bisaya? Huwag nyo na hong itaas ang kamay nyo, baka magalit si Mrs. Yun ho, masama yung under Bisaya. Lalo na, especially if you are of Christ. Siguro kung hindi ka kay Kristo, pwede, no? Pero pagka kay Kristo ka, hindi ka dapat maging under Bisaya. Dapat, pasakop ka kay Kristo kung ikaw ay lalaki, sakupin mo naman ang iyong asawa pagkatapos mong pasakop kay Kristo. Yan po ang sinasabi ng Biblia ngayon. Alamin natin ang mga tungkulin ng babae sa asawa. Bukod sa siya ay nararapat pailalim sa kanyang asawa, ano pa ang isang sinasabi ng Biblia tungkol sa babae? Pakinggan nyo sa Efeso. Ganito ating mabasa, Kapitulo 5. Gayunman ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kanyang sariling asawa gaya ng sa kanyang sarili, at ang babae ay gumalang sa kanyang asawa. Isa mo sa pinakamalaking batas ng Diyos sa babae, yung paggalang sa asawa. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Ayaw niyo naman yatang malaman. Bakit? Kasi ganito, may instinct po ang babae, kuminsan, na pag yung lalaki nakasama niya na, nagkakilala na sila sa laman, nagsama na sila. Meron nangyayari sa babae, nawawalan na ng galang sa asawa. O muna, visto niya na yung ugali ng asawa niya, yung mga likes and dislikes ng asawa niya, nabisto niya na ang buong pagkatao ni lalaki, wala na siyang galang. Kaya dati ang tawag niya, nung umpisa na nagliligawan sila, Ling. Ganda, no? Ling. Di mo lang kung duling yun, kung darling yun. Basta Ling ang tawag niya. Ngayon, nung sila nagsaka na, bakaraan na ang isang taon, alam mo, tawag? Ay! Ikaw! Ikaw talaga lalaki ka, wala kang kukwenta-kwenta ng asawa. Pero may dating gabi na nandiyan ka pa sa daan. Yan ang kabarkada mo na yan, puro mga walang kabulungan tao yan, sumasama ka riyan. Di parang yung lalaki na liliit na gano'n dahil kung kumpasan siya ni Mrs. Wala nang kagalang-galang, miski siya magsalita eh. Alam niyo, yung mga babaeng sa Diyos, marunong gumalang sa asawa yon. Si Sarah ang ginawang halimbawa nun, sa 1 Pedro 3, versikulo 6. Nagaya ni Sarah na tumalima kay Abraham, na kanyang tinawag na Panginoon, na kayo ang mga anak niya ngayon, kung nagsisigawa kayo ng mabuti, at di kayo nakatatakot sa anumang kasindakan. Sa paggalang ni Sarah kay Abraham, tinawag niya pang Panginoon si Abraham. Ano ang magagawa ko sa aking Panginoon? Ano? Ngayon, meron bang babae ngayon na tumatawag ng Panginoon sa asawa niya? Ay, Kulas! Dali-dalin mo! Si Sarah, hindi. Itaas natin ang konti, itaas natin ang konti. Sapagkat ng unang panahon, ay ganito naman nagsigayak ang mga babaeng banal na nagsiasa sa Diyos na pasakop sa kani-kaniyang asawa. Nagaya ni Sarah na tumalima kay Abraham, na kanyang tinawag na Panginoon, na kayo ang mga anak niya ngayon, kung nagsisigawa kayo ng mabuti, at di kayo nakatatakot sa anumang kasindakan. Kita nyo? Para maging anak tayo ni Sarah, mga babaeng mga kapatid sa Kristyanismo, para maging anak kayo ni Sarah, kailangan anak kayo ni Abraham, marunong sa inyong asawa, at marunong kayong gumalang sa inyong din kayong tumalima sa inyong asawa. Dapat matutong gumalang mga babae. Yun ho ang nawawala sa maraming babae ngayon, yung paggalang sa asawa. Kahit sino nakaharap, dinadaldalan ng asawa.
Kuminsan kaharap yung pinagagalitan ni lalaki yung bata. Dahil masama ang ginawa ng bata. Entra ngayon to si ina. Ay, huwag mo mapagalit-galitan ng anak ko. Ako ang anak dyan. Wala kang kahirap-hirap dyan. Ang mangyayari ngayon, yun namang bata, lumalaki loob. Bandang huli, yung babae wala nang galang, pati yung anak wala pa rin galang dun sa kanyang ama. Ayan. Yan ho, yung nangyayari ko minsan kaya nagkakaroon ng mga broken homes, yung mga hindi pagkakaunawaan ng tao. Kasi, yun ay kawalang malay sa batas ng Diyos Pero kung tayo pareho naniniwala sa Diyos, mag-asawa tayo, pareho tayong nanumpa sa Diyos, nasusunod tayo sa kanyang batas, alam mo na ikaw ay pasasakop at ako naman ang sasakop. At alam mo na igagalang mo ko at alam mo iibigin naman kita. Then we can live smoothly, yung merong symbiotic relationship between a man and a woman. Sa isang asawa, na lalaki sa isang asawang babae, alam nila kung paano nila i-adjust ang kanilang sarili accordingly with the scriptures. Ngayon, kaya nagkakaroon ng gera mag-asawa, hiwalayan, toro-tupan, gantihan ng masamang gawain. Kasi, hindi nila alam yung binatadhana ng batas ng Diyos na nararapat nilang magawa sa kanilang pagsasama.